Dear Kuya Allen, ako nga po pala si Jake, 24 years old. Simula pagkabata, ako at ang ate ko ay hindi mapaghiwalay. Siya ang protector ko, ang tagapagtanggol ko sa lahat ng bagay. Kahit noong nag-out ako bilang bisexual, siya ang unang nakaintindi sa akin. Siya rin ang unang nagpakilala sa akin kay Mark. Ang lalaking hindi ko akalaing magiging mahal ko balang araw. Pero hindi siya dapat naging akin. Siya ang ex ng ate ko. At ngayon, hindi ko alam kung paano ko ipagtatapat sa kanya ang isang bagay na siguradong makakasira sa relasyon naming magkapatid. Nakilala ko si Mark nung college pa lang. Noon pa lang, alam ko nang siya ang boyfriend ng ate ko. Halos 5 taon silang magkasama. At sa paningin ko noon, sila na ang perfect couple. Lagi silang sweet. Lagi silang magkasama sa mga family gatherings. At kahit minsan may tampuhan, kita mong mahal na mahal nila ang isa't isa. Bilang nakababatang kapatid, never kong naisip na magiging malapit ako kay Mark. Pero dahil madalas siyang nasa bahay, naging normal na lang na magkausap kami. Mabait siya, tahimik, pero may sense of humor kapag nakilala mo na ng husto. Minsan tinutulungan niya ako mag-review para sa exams ko. Minsan, naglalaro kami ng video games. At minsan, sumasama ako sa kanila kapag lumalabas sila. Noong una, normal lang ang tingin ko sa kanya. Kaibigan, kuya, isang parte ng pamilya. Pero nagbago ang lahat na maghiwalay sila ng ate ko. Dalawang taon na ang lumipas mula nang maghiwalay sila. Hindi ko alam ang totoong dahilan. Pero isang gabi, umuwi ang ate ko na umiiyak at galit na galit. Hindi siya nagsalita kung bakit. At hindi ko rin siya pinilit. Ang alam ko lang, simula noong araw na yon, wala na si Mark sa buhay namin. Naging normal ulit ang buhay ko. Hanggang sa isang araw, nagkita kami ng hindi inaasahan. Sa coffee shop ng gabi. Nag-aaral ako noon para sa board exams ko nang may biglang umupo sa harap ko. Jake? Nagtaas ako ng tingin at nagulat ako. Si Mark. Wala siyang masyadong pinagbago. Medyo mas mature lang tingnan. Pero ganun pa rin ang titig niya. Ang ngiti niyang parang may tinatagong lungkot. Ang tagal na ang sabi niya. Oo nga, grabe, kumusta ka na? Ang sagot ko naman. At doon nagsimula ang lahat. Simula noong gabing yon, madalas na ulit kaming magkita. Minsan nagkakape kami. Minsan nag-uusap lang sa chat.
At minsan, napapansin kong hinahanap-hanap ko na ang presensya niya. Hindi ko alam kung bakit. Pero tuwing kasama ko siya, parang nag-iiba ang mundo ko. Isang gabi, habang naglalakad kami pauwi mula sa isang maliit na coffee shop, bigla siyang tumigil at tumingin sa akin. "Jake, may gusto akong sabihin." Ang mahina niyang sabi. "Ano yun?" ang naitanong ko. Dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay ko. "Simula nang maghiwalay kami ng ate mo, ang dami kong bagay na na-realize. Isa na doon, ikaw." Hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero naging special ka sa akin. At siguro, matagal ko nang itinatago sa sarili ko na mahal kita. Parang huminto ang mundo ko sa sandaling yon. Ang ex ng ate ko nagsabi sa akin ng mga salitang hindi ko inaasahang marinig. At ang mas ikinakatakot ko, hindi ko siya matanggihan. Simula nung gabing yun, hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Alam kong mali, alam kong may masasaktan. Pero sa tuwing kasama ko si Mark, nararamdaman kong buo ako. Pero kasabay ng mga kasiyahan, naroon din ang kaba. Paano kung malaman ng ate ko? Paano kung matuklasan niyang ang ex niya ay siya ring lalaking mahal ko? Dahil sa takot, pinili naming itago ang relasyon namin. Kapag may family gatherings, nagkukunwari kaming parang wala lang. Pero kapag kaming dalawa lang, doon namin pinapalaya ang damdamin namin sa isa't isa. Mahirap, masakit, pero mas mahirap ang ideyang baka dumating ang araw na matuklasan ng ate ko ang lahat. At dumating nga ang araw na yun. Isang linggo ng umaga, nasa bahay ako at nagluluto nang biglang may kumatok sa pinto. Akala ko si Mark. Kaya dali-dali akong nagpunas ng kamay at naglakad papunta sa pintuan. Pagbukas ko, halos hindi ako makahinga sa nakita ko. Ang ate ko at si Mark magkasama. At sa itsura ng ate ko, halata mong galit siya. "Ano to, Jake? Anong ginagawa ni Mark dito?" ang pasigaw niyang tanong. Napatingin ako kay Mark. Nahalatang hindi rin alam ng sasabihin. "Ate, please. Hayaan mo ako magpaliwanag." ang sabi ko. "Paliwanag? Kailangan pa ba yun? Ex ko siya. Jake, hindi mo ba naisip kung anong nararamdaman ko?" ang nasabi niya. Hindi ko alam kung paano ako tutugon. Ang sakit sa mukha ng ate ko. Parang isang kutsilyong dumuturog sa puso ko.
Ate, hindi ko ito pinlano. Hindi ko ginusto. Pero mahal ko na siya. Ang mahina akong sabi. Bigla siyang tumawa. Pero halatang puno ng hinanakit. Mahal? Mahal mo siya? At anong gusto mong gawin ko? Tanggapin ito? Kumiti na lang at sabihin sa'yo na okay lang. Jake, pamilya tayo. Pero sinaktan mo ko na higit pa sa kahit anong sakit na naramdaman ko dati. Ang sabi nito. Doon ako tuluyang napaiyak. Nakita ko ang lungkot sa mukha ni Mark. Pero wala siyang masabi. Wala kaming magawa. Hanggang sa tuluyan nang umalis ang ate ko. At sa puntong yon, alam kong hindi na magiging katulad ng dati ang lahat. Simula nung araw na yon, lumamig ang relasyon ko sa ate ko. Hindi na niya ako kinakausap. Hindi na niya ako tinitingnan. Hindi na niya ako kapatid sa paningin niya. At ngayon, Kuya Allen, ito ang tanong ko. Dapat ba akong lumaban para sa pag-ibig ko? O dapat ko bang isakripisyo ang sarili kong kaligayahan para maibalik ang relasyon ko sa pamilya ko? Jake, naiintindihan ko kung gaano kahirap ang sitwasyon mo. Ang puso, hindi natin mapipili kung kanino titibok. Pero minsan, ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa nararamdaman natin, kundi kung paano ito makakaapekto sa mga taong mahalaga sa atin. Sa puntong ito, ang pinakamagandang gawin mo ay kausapin mo ang ate mo. Hayaan mong ipahayag niya ang sakit niya. Hindi mo agad mababago ang nararamdaman niya. Pero sa pagpapakita mo ng pagsisisi at pag-unawa, baka unti-unti siyang matutong tanggapin ang sitwasyon. At kay Mark, pag-usapan ninyong mabuti kung paano ninyo haharapin ang lahat. Kung mahal mo siya at mahal ka rin niya, kailangang maging handa kayo sa lahat ng maaaring kahihinatnan ng relasyon nyo. Piliin mo ang landas na alam mong kaya mong panindigan. Pero siguraduhin mong sa dulo, hindi lang sa puso mo ang masaya, kundi pati ang pamilya mong mahalaga rin sa'yo. Kung gusto nyo pong payuhan si Jake, paki-comment lang sa baba ang payo nyo sa kanya para mabasa din niya. Maraming salamat.